inabuso, sinaktan, at paulit-ulit na pinagbantaan. Ganito ang sinapit ni Hazel, hindi niya tunay na pangalan, sa kamay ng kanyang ex-boyfriend na itatago namin sa pangalang Andre. Pag nagagalit siya, konting bagay na hindi ko nasusunod, po, may suntok na. At nang hiwalayan niya si Andre, dito na nagbanta ang nobyo na ipakakalat ang kanyang masiselang larawan at video. Bali yun po, may mention niya po ako, tapos papangalanan niya po ako. Na buong Sa baba pangalan. po nun yung video ko po mismo na sinasabi niya na, o kilala niyo ba to? Ayan, ganun po. Yan, ganun. Maraming pictures and videos pa to. Opo, madami po parang, dati po pinakita niya sa akin isang album po eh. Isang album. O, sa Na phone ikaw niya lang. Po. Oo po, ako lang po. Pero hindi pa rito natapos ang masamang plano ni Andre. Dumating din po na in-upload niya na sa Porns. Ang mga sensitibong larawan at video ni Hazel, pinagkakitaan pa ni Andre. Dahil sa pangyayari, apektado na pati ang trabaho ni Hazel. Ano yung pakiramdam mo nun? Ano po, parang maliit po talaga yung tingin ko sa sarili ko. Iniiyak mo na lang yan nun. Oo po, halos parang gabi-gabi, madaling araw. Dito lang February 1, ikinasa ng PNP Eastern District Anti-Cybercrime Group ang isang entrapment operation laban sa suspect. Nakipagkita si Hazel sa suspect sa isang convenience store sa Pasig. Makikita sa video na kinakausap ng biktima ang suspect. Maya-maya pa, sinubukan ni Hazel na tingnan ang kanyang masiselang larawan at video sa cellphone ng suspect. At nang makumpirma, inilugay ni Hazel ang kanyang buhok na naging hudyat sa pagdakip kay Andre. Salang din correction. Kung may karapatan manahimik so walang ito. Natuklasan din ng mga otoridad ang ginagamit na social media account ng suspect sa pagpapakalat ng mga picture at video ng biktima. Hindi naman napigilan ng pamilya ni Hazel ang galit sa ginawa ng suspect. Nagpapastos mo ang anak ko! Ha? Anong ginawa mo? Sa mga kaibigan ko sa Facebook, nagsesend ka ng mga picture ng anak ko! Baka walang hiya mo! Tawag ang tinanggap namin! Nakakulong pa rin ang suspect at nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Violation against women and children dahil sa kanyang pananakit kay Hazel, paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, grave coercion at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Cybercrime, always 6 to 12 years yan, never below. Kasi mas mataas kami lagi ng 1 degree. Huli rin sa isang entrapment operation ng isa pang suspect sa online extortion sa isang LGBTQ+ member na si Ray, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Ray, nakilala niya ang suspect matapos siyang i-add sa kanyang social media account. Siya yung parang nagsabi na, "Hi, let's meet up." Kasi I was surprised kasi hindi ka naman, usually gay people will do that first. It's surprising na siya yung nauna. Matapos ang pag-uusap online, agad daw nilang napagkasunduan na magkita sa isang hotel. Pero laking gulat na lang daw niya nang ibang tao ang nakipagkita sa kanya at hindi ang lalaking nakilala niya sa social media. Sobrang disappointed ako kasi I was expecting a very different person, the one in the dummy account. Pero naging mapilit daw ang lalaki at niyaya siyang makipagtalik. Ang hindi alam ni Ray, kinukuna na pala siya ng video ng lalaki. Sabi niya ganun, nanonood lang ako ng porn para mas ma-stimulate ako. Kasi nga straight siya eh. Matapos ang pangyayari, hindi raw tumigil ang suspect sa pamimilit kay Ray na makipagkita ulit. Ang hindi pagpayag ni Ray ang magiging simula na pala ng pangingikil at pananakot na ipakakalat ng suspect ang kanyang sex video. So ito yung una ko, yung 5'5". Dinransfer ko talaga. So ito yung mga pang-ano niya sa akin. Kasi iba pa, nasa ibang account naman niya eh. Matapos makapagbigay ni Ray ng pera,
hindi pa rin daw tumigil ang suspect sa pangingikil sa kanya. And then yung last nga namin na na napag-usapan na babayaran ko siya ng 24,500 para lang finally tumigil na siya. Pero pati ang kanyang pamilya, pinagbabantaan na rin daw ng suspect. Nanggulo na talaga siya doon. Nakipag-usap siya sa mga neighbor namin. Pinakita din niya yung video ko doon sa isang neighbor namin. Umabot ng mahigit 35,000 pesos ang naibigay niya sa suspect. Pero yung nakita ko na ang potential na saktan nila yung nanay ko emotionally or maybe physically dahil papasukin nila yung bahay, that gives me a lot of anxiety. Nitong January 24, isang entrapment operation ang plinano ng mga otoridad. At nang kumagat ang suspect sa pain at tinanggap ang mark money na hawak ni Ray, agad na siyang dinakip. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso. Una po, may robbery, may extortion po doon. Tapos may coercion din na nangyari. And sa Safe Space Act, yun yung niya na ikakalat ng video. Tapos in relation to Section 6 of our 10175, Cybercrime Prevention Act, kasi gumamit sila ng device online. Pero agad ding nakapagpiyansa ang suspect. Pero paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, nakatutok pa rin sila sa suspect at iba pang nambibiktima online para maiwasan ang ganitong kaso. Marami naman po tayong coordinating agencies na tumutulong at sumusuporta po sa atin together with our stakeholders na maging mapalakas pa yung capability ng PNP-ACG para sa pagtugis ng mga cybercriminals. Sa datos mula sa Philippine National Police o PNP, tumaas ng 400% ang naitalang cybercrime cases sa bansa noong 2023. At mula 2022 hanggang 2023, umabot ng 239 ang kasong natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group na may kinalaman sa extortion at online robbery. 44 naman ang naarestong suspect. Paalala naman ng Scam Watch Pilipinas, huwag basta-basta magtiwala sa mga nakakausap online. Red flag din kung hihingan ka ng masiselang larawan at video. Mahalagang matuto tayong gamitin ang social media ng tama. Pag hindi tama ang paggamit mo, malalagay tayo sa alanganin. Nagkakastos ko, katawag na lang ko! Ha? Anong ginawa mo? Sa mga kaibigan ko sa Facebook, nagsesend ka ng mga picture ng anak ko! Sa patuloy na pagtaas ng cybercrime cases sa bansa, kailangang mapalakas at mapadali ang sistema ng pagsusumbong at makaagapay ang mga otoridad sa bagong teknolohiya para mas mabilis na matulungan ang mga biktima. Sakaling mabiktima ng anumang cybercrime-related cases, humingi agad ng tulong sa mga otoridad.